aking mga viewers, sa aking subscriber din sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat talaga sa inyo sa pagsubaybay, sa pag-support sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa aking mga content tungkol sa pag-alaga ko ng manok. Ito naman, ipakilala ko sa inyo, kasabot ko naman ang hawak ko ngayon, ito talisay. Ito siya, nagkaganitong kulay niya dahil ano to siya, ang ama nito yung Boston Sweater ko nga, 2 times winner yung bandid ng bakbakan. Tapos ang ina nito, yung nanay niya, yung Sweater breed na talisay din. Ito na siya ang anak. Ito pala siya ang pwede ko na itong gagamitin sa December sa labanan. Kasi di naman ko masyadong nagmadali na matatalo. Kasi ang habol lang naman natin dyan, parang tumagal tayo sa Elrose Sabong na lamang tayo sa panalo. Hindi ko na madaling matalo. May talo man ako pero mag-antay kayo, matagal-tagal pa ako bago matalo. Yan po yan. Sa pag-alaga ko ng manok. Pero dito sa malinyada na ito, bago ito matalo, hindi ito nagkahuli na buhay na umaayaw. Habang may huling hininga pa ito, lalaban pa ito sa sintensyahan, sa kaparyo, paglabanan sa basahan. Yan totoo sa mga linyada nitong minamanok ko, at saka sa pag-alaga din yan, nagkadepende. Di katulad kahapon yan, kung mapanood niyo ako ito, sa Bulpuriba, may tatak ito, ang tatak, pumasok ako sa buwan kakit kahapon, nanood ako. Dahil online sa amin naman yan, wala naman tawag ito. Ang napanood kong manok, 2 beses yata yun, nasultada, o 2 beses, mga kulay pula. Malit lang ang sugat, tumatakbo, umayaw mga manok nila. Isipin mo, matatanda na ang nagbibitaw ng may-ari ng manok niya. Yung manok niya, konting sugat, tumatakbo lang. Iyan ang sinasabi ko sa inyong mga baguhan pa lang, na may linyada talaga sa manok nga matapang, manuka-tuka lang sa atin na may-ari, pero pagdating na masugatan sa kalaban, buhay na buhay pa lang, magpatalang na tumatakbo lang siya. Nasa linyada talaga sa manok yan. Kahit anong ipakain nating masarap, anong vitamins yan, pag ang may manok nating linyada natin piling-pili, may manok talagang duwagin na linyada, mayroon talaga yan. Kunting sugat lang, ayaw na yan, takot sa sugat. Kaya nga, advice ko sa inyo lahat na aking mga followers, aking mga subscribers, na ang mamanokin natin, matatalo man yan, pero yung masihan mo na ang mga kapwa natin na manunood sa sabungan. Tulad sa akin, ay maraming salamat, bro. Binabati kita. Kapon unang pagpasok ko ng sabungan pala, may bumabati sa akin na ina-idol pala ang mga manok ko sa Sabon Cockpit sa San Juan. Inabangan nila kung kailan ang mga laban ko. Kaya sabi ko, December pa. Ang gagamitin ko mga manok naman talaga, pag akong personal maglaban, magbibitaw, mga ganitong kulay, mga talisay, at saka pula lang talaga yan. Yung mga sweater ko, yan ginagamit ko pang personal kong panglaban. Kasi kahiligan ko nga lamang ako sa panalo kaysa talo. Yan ang ito ang mga kulay at saka mga tula ko nga hindi ako panay talo. May talo man ako pero lamang sa panalo pag itong mga gamitin kong kulay. Mga dilaw pa angat talisay, dilaw pa adin na pula yung mga sweater ko. Ito mga pagkakas, lagi kong inutulit to sa inyo. Kahit ano ka gwapo, kahit ano ka kulay ang manok, kapag kulang sa vitamins niya, minsan, lalo na yung sinabi ko sa inyo, iwasan natin na gawin natin pang gagamitin pang laban yung nagdaanan ng mga sakit-sakit, kasi yan talaga mahina ang resistensya yan. Ayaw talaga yan kapag masugatan. O kaya, hindi man yan ayaw tatakbo, pero hindi na tumutuka. Samantala ang kalaban, kahit papatay na tuntok ang 2 beses, talo pa rin tayo dyan. Pinagdaan ko talaga ang labanan sa totoo lang, kaya gumawa ako ng content, gumawa ako ng sarili ko nga channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV, para maabot sa mga bubuhan pa lang magsabungat. Pagdating dito sa industriya, sa larangan, sa labanan sa manok, hindi tayo nakasigurado. Talo nga ako mismo, aminado nga ako, kahit ano mamanokin ko, ano kagaling yan, may talo pa rin ako. Na nakapag-seminar ako kung paano ang proseso, paano magpares parang matapang, hindi maging luwagin, pero may talo pa rin tayo diyan dahil sugal sabong yan. Pero pinaka-importante dito, habang tumatagal tayo ng ano,
kailangan i-improve din natin. Kung minsan makinig din tayo sa kaibigan natin, lalo na kaibigan natin sa mga nagdidirty mismo, katulad ko yung kaibigan ko yung nagdidirty, yung lumalaban sa mga ibig, siya mismo ang nag-advise minsan sa akin kung paano pagandahin, paano paris-paris yung eskalinyada, na hindi ako puro talo, lamang sa panalo ka sa talo. Kaya may naman ako kasi sinasabi ko, wala sa pagmumukha, kaya na ikapanalo sa manok, wala sa pagmumukha yan, wala sa kagupuhan yan. Kahit pangit na tingnan, pero siya ang nagbigay ng swerte, panalo sa atin. Yan ang pinaka-idol ko na manok. Hindi ko ina-idol na mga picture ka, puging-pugi. Pugi naman sa pagkatalo. Kahit pangit tingnan, pag panalo naman, siya ang nagbigay ng swerte. Siya naman ang puging pagmukha, pero gwapo naman sa panalo. Yan lang, sana mayroon kayo mapulot ng mga baguhan pa lang na dito sa pagmukha sa manok, hindi pa panalo ang kapugian. Panalo dito sa linyadang lamang sa panalo tayo sa talo, at saka sa pag-alaga natin na hindi tayo argabyado pag makalaban natin ang totoong magsasabong din, lalo na kung ang manok natin makalaban natin mga big time. Kasi ang big time, pira lang ang lamang sa kanila, pero pagdating sa manok, parehas lang yan. Pag marunong tayong mag-conditioning sa manok natin, may talo din sila, may talo din tayo sa kanila. Yan lang.